Guys, meron pong bad news mga sangkay pagdating po sa mga kandidato ni former President Rodrigo Duterte. Mga kandidato po ito ngayon ng PDP laban sa pagkasenador. Alright guys, ito pag-usapan lamang po natin ang isa sa mga bad news no, sa part ng mga DDS. Tungkol po dito sa mga kandidato nila sa pagka-senador, mga sangkay, na kung saan lumabas na nga po ang unofficial result. No? Pero halos ito na rin po ang lalabas mga sangkay sa official result na ilalabas po ng COMELEC. Ngayon mga sangkay, ano ba yon? Ano ba ang tinutukoy natin? Mamaya malalaman po ninyo mga sangkay kung ano po itong bad news sa grupo nila. Anyway, guys, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Nako, parami po tayo ng parami dito sa YouTube. Abay, nakarating na po tayo ng 1.5 million subscribers at ilang tulog na lamang din po, mararating na po natin ang 1.6 million subscribers at road to 2 million na po tayo. Kaya naman, kung ikaw ay hindi pa po nakapag-subscribe dyan at nais mong mapabilang sa lumalaking pamilya ng mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po ngayon, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay. Comment down below hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Ngayon, eto na nga guys. Tingnan po natin. Ito ay interesting kasi ito yung resulta ngayon mga sangkay sa halalan. Unofficial po ito ha. Ito po ay partial and unofficial na resulta. Nasa 97% na po. Ibig sabihin halos ito na po talagang ilalabas mga sangkay. Ngayon, number 1 si Bongo with 26 million. Bam Aquino with 20 million. Pangatlo si De La Rosa. Tulfo. Pang-apat, pang-lima si Kiko Pangilinan. Number 6 si Marcoleta. Number 7, Lacson. Number 8, Soto. 9, Cayetano. 10, Villar. 11, Lapid. 12, Marcos. Si Aimee. Ngayon mga sangkay, ito lang. Ito yung hindi napapansin ng iba. Ano ba itong tinutukoy po nating bad news ngayon? Ito kasi mga sangkay. Tingnan po ninyo yung mga kandidato po ni Tatay Digong. Ayan. Ito po yung mga kandidato nila mga sangkay. Okay? Para po sa inyong kaalaman. Sa mga hindi nakakaalam. Si Jimmy, si Attorney Jimmy, si De La Rosa, Bongo, si Attorney JV, at ito namang Attorney Raul, Attorney Dante Marcoleta, Dr. Mata, Pastor Kibuloy, Attorney Vic Rodriguez, Philip Salvador. Yan yung mga kandidato niya mga sangkay. Ngayon, ito yung kapansin-pansin na medyo bad news po sa PDP laban. Kasi nga po, ang pumasok lamang po dito mga sangkay sa resulta ng halalan na po ito ay si Bongo, si Bato, at si Marcoleta. Tatlo lamang po sila mga sangkay na nakapasok dito sa PDP. Yung kanilang partido. So anong nangyari mga sangkay? Bakit hindi nadala? Ito sila Philip Salvador, Vic Rodriguez, si Pastor Kibuloy, si Dr. Mata, si Attorney Lambino Raul, Attorney Hinlo JV, itong si Attorney Jimmy Bondok. Ngayon, ano bang meron? Bakit hindi sila pumasok? Ngayon, nawala na ba yung magic? Wait lang. Nawala na ba yung magic mga sangkay ni VP Sara? Kasi ito papansinin po natin. Yung boto ni VP Sara ay nasa 32 million nung halalan, di ba? Nung 2022. So, ibig sabihin, ganun po siya kalakas. Ang tanong dito, bakit hindi po pumasok itong, ilan ba yung hindi nakapasok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lahat. Ayan po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sila. Mayroon po silang inampun mga sangkay
ginawang guest candidates. Ito po si Amy Marcos at saka si Villar. Pero, yun na po yung time na tapos na po yung campaign. Tapos na mga sangkay. Halos kinabukasan, eleksyon na. 'Di ba? Bigla po nilang diniklara na aampunin daw po nila si Camille Villar at saka si Amy Marcos. Kaya nga lang mga sangkay, malabo na po yun. So, sa madaling sabi, ang nakapasok lamang, ito yung bad news kasi 3 lamang po ang nakapasok sa PDP laban. Ito lang si Bato, si Bongo, at si Marcoleta. Yan lang po. Yan lang ang nakapasok sa kanila. Ngayon, sa alyansa, ang nakapasok ay ito. Ang nakapasok, si Cayetano, Lacson, Lapid, Soto, Tulfo, at Camille Villar. Itong si Camille Villar, mga sangkay, bagamat mayroon po silang problema ngayon na pinapaimbestigahan nga po ng presidente natin, dahil po sa prime water na yan, mga sangkay, hindi pa rin po siya tinanggal ni PBBM sa alyansa. Sa madaling sabi, 6 po silang nanalo dito. Ayan, si Camille Villar, si Tulfo, kasi si Amy Marcos lamang po talaga yung inalis sila. Kasi magpahanggang ngayon, nandito pa rin po si Camille Villar. Hindi po talaga nila binitawan. Camille Villar, Tulfo, Soto, Lapid, Lacson, Cayetano. Yan po yung mga nanalo. Yung mga hindi, mga sangga ito. Si Binor Abalos, Binay, Bong Revilla, Pacquiao, Tolentino. Yun lamang po. Ilan sila? 1. Yung hindi nanalo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sila. Sa PDP, mga sangkay, ilan silang hindi nanalo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 silang natalo. Dito sa alyansa, 5. Mga sangkay. So, sabi pa nga po ni Tito Soto, ito tingnan po natin. Meron po siyang reaction dito mga sangkay. Pakita ko lang sa inyo. Meron po siya ditong reaction kung ano sa tingin niya, bakit siya nanalo mga sangkay sa pagka-senador. Ito, maganda po yung kanyang sinabi dito. Medyo mapagkukunan din po ng kaalaman eh. Ito. Ayon po sa kanya, ako ang initial reaction ko is we survived. Pag tiningnan mo yung Magic 12, 6 sa alyansa ang pumasok. So kalahati yun kung tutuusin. Yun, not bad. Sa mga challenges na pinagdaanan namin, not bad considering na 'di ba pagpasok ng ICC na issue. Correct, mga sangka, yung ICC 'di ba? Dapat lubog na lubog po yung alyansa dito, wala pong mananalo. Pagkatapos yung mga fake news ng China against the Philippines, against the government, mabigat yung mga pinagdaanan natin. So, maganda pa rin ang resulta, yung 6 kung tutuusin. Exactly, mga sangkay. Kasi, alam nyo, sa mga nalulungkot dyan, na mga loyalista, okay, hindi dapat kayo malungkot. Kasi nga, ang nanalo sa mga binoto po ninyo, 6. 6 po sila eh. Ito mga sangkay, tignan po natin. Alisin lang natin itong ads na to. Ayan. Ang nanalo dito, ito puro nga kanila to eh. Si Tulfo, si Lacson, Soto, Cayetano, Villar, Lito Lapid. Si Amy Marcos kasi, wala na to. Talagang tinanggal na po yan mga sangkay. So yan po yung mga nanalo. Ang bad news sa PDP laban, sa PDP, ano lang mga sangkay, ito lang Si Bongo, si Bato, Marcoleta. Pero yung pinaka-twist talaga dito mga sangkay, itong si Ma'am Aquino eh. Sobrang laki ng twist na ito eh. Paano kaya naging 20 million? Naging number 2, no? Si Ma'am Aquino. Well, may reaction mga sangkay tungkol po dito sa alyansa. Bagamat hindi po sila nanalo ng buo. Kasi ang ine-expect po talaga ng maraming loyalista, halos lahat mananalo, mga sangkay. Pero hindi po nangyari, 'di ba? Pero ang good news, kalahati pa rin po, mahigit kalahati pa rin po ang panalo, mga sangkay sa kanilang alyansa. Ngayon, ano ba ang nangyari? Ang tingin ko dito mga sangkay, watak-watak kasi yung mga loyalista, 'di ba?
Watak-watak. May iba nga nasa side ng DDS yung iba eh. Na loyalista eh. 'Di ba? Yung iba naman mga sangkay nasa side ni Amy Marcos. Yung iba naman nasa side ni BBM. Tapos, ito pa malupit. Meron pa po dyan mga sangkay, ibinoto si Kiko Pangilinan at saka si Kiko Pangilinan at saka si Bam Aquino. Yun yung mga binoto mga sangkay. Kaya nga po, may nabasa nga po akong post, hindi na daw siya nagtaka kung bakit natalo yung ibang mga kasama dito. Yung ilan sa mga kasama ng alyansa dahil nga watak-watak. Biruin mo ba naman yung mga loyalista na iba, sasabihin nila, sasabihin ng ibang loyalista, wag natin iboto sa ganito, dapat iboto natin si Bam Aquino o kaya si Kiko Pangilinan. So, nagkakahati-hati po talaga yung kanilang iniisip. Pero, wag kayong mag-alala. Mas malala po ang nangyari sa team Duterte. Kasi nga po, 3 lang po talaga. Kasi ito kung totoo mga sangkay na malakas, ito lang. Kung totoong malakas sila VP Sara, dapat binitbit po nila itong lahat eh. Dapat kahit 10 man lang. 2, 4, 6, 8, 10. Kahit 10 silang manalo, di ba? Or let's say 8 or 7 na manalo. Pero wala mga sangkay, hindi po talaga nakalusot. Ibig sabihin lamang po noon, kahit nanawagan po sila o kahit may nangyari pa po kay PRRD, hindi pa rin po talaga lumusot mga sangkay umubra. Nagkataon kasi itong si De La Rosa at saka si Bongo, talagang malakas na po sila eh. From the start pa lang sa survey, di ba? Si Marcoleta naman, medyo humahabol siya. Pero ang nakadagdag po talaga dito, yung endorsement ng kanyang simbahan, yung INC. Kung kaya't mga sangkay na hatak. At ito ang inendorso pa, kasama sa mga inendorso ay sila Amy Marcos, kasama po si Villar. Yan pong dalawang yan. Kaya mga sangkay, malaki po yung hatak. Alam nyo kung walang endorsement ng INC, wala pong Villar at Amy Marcos dito. Kaya dapat talaga sila ay magpasalamat sa INC. Yun po talaga yung nakatulong sa kanila. Malaki ang utang na loob nila sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, again, mga sangkay, ang resulta ng halalan, makikita po natin, bagsak ang PDP laban dito. So, ibig sabihin, wala pong Sara Duterte magic dito kasi hindi po nahatak ang grupo. Ayan itingnan niyo mga sangkay. Lahat po halos talo eh. 'Di ba? Well, kayo, ano po ang inyong side? Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Ang gawin niyo po ngayon, hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.